Ngayon papakita natin sa inyo kung saan po magandang magpalaki ng mga sisiw or saan kami nagpapalaki ng mga sisiw namin. So dito po kami nagpapalaki sa aming ranging. So ranging namin ay nakaseparate po yung breeding area. Yung breeding area naman sa sa bahay ko lang, no? At yung ito naman, ranging namin ay sa kabila. So dito magpapalakas ng resistensya yung mga manok namin, magpapalakas ng mga muscles bago sila sa mga pangsayo natin sa cording. Dito din yung mga natin, mga free range chicken, dito din namin ilalagay. So medyo may kalakihan tong area dito, kaya talagang madami yung mailalagay natin. So abot pa yun hanggang doon, no? Yan. Dito tayo sa ating range. Yan. So bakit nga ba napaka-importante ng ranging? Kasi nga mga manok natin kumakain po ng high protein na feeds. Kapag high protein yung feeds ay sobrang mabilis silang lumaki, no, kumpara sa natural way, no, yung kumakain lang ng mais. Ito high protein feeds, ibang klaseng feeds yung nakapack, mga premium, kaya mabilis silang lumaki. So ito yung nakikita nyo ngayon, mga pangsayaw lang. So bakit nga ba hindi kayo nakakita dito ng mga heritage chickens natin? No, kasi nga palagi silang sold out. Pero this June, no, this March talagang need natin magpa-out dahil sobrang dami ding gastos. So sa June mag-out na tayo ng mga pangsayaw natin. So, sa heritage naman tayo maghihinto ng pang-out natin. Siguro, mga dalawang batch ng ating mga heritage chickens, dalawang batch na hatch ay hindi natin i-out, no? Kundi, para lang po yan sa atin at dito natin sila palalakihin. Every month din, after ng June ay magtatago kami ng kada isang batch, no, every month para palalakihin po, at yung batch na yon ay palalakihin para ibenta as breeder. Kasi marami din po naghahanap ng mga breeders. So iba naman yung presyo ng breeders natin at iba din po yung presyo ng ating mga day old. Yan. So ganito lang po yung setup. Talagang simple lang, wala na po kaming pailaw dito. So doon sa bahay, meron tayong mga brooder and parang brooder barn. Parang barn siya, tapos magsisilbi din siyang brooder. Yan, para hindi manibago yung aming mga sisiyo dito sa pagdating na sa barn. Yan, nasa range. Yung kasi, ginawa kong eksperimento, nag-try ako 1 week old, which is andun sila. Yan, sa 1 week old, nilipat ko sila. Kaso nga lang, nag-straight 1 week umulan. Yan, kaya yung nangyari, may nagkasipon sa kanila at yung iba binalik ko na sa brooder. Yan, binalik ko sa brooder yung iba, tapos yung naging okay na, yan, bumalik na naman sila dito sa barn. Yan. So, same din po. Yung ginagawa natin sa heritage tsaka dito, same lang po. No? Kasi nga, same lang naman yung mga manok. Yung importante lang, bago natin sila ilagay dito, ay kompleto na yung ating mga bakuna. Ganun po yun. So, kapag ganito na kalalaki, yan, wala nang problema yan. No? Next na namin dito, na palagay sa barn, dito na nasa range, no, ay mag-iedad na po ng 1 month to 1.5 month. Yan, bago namin sila ilagay dito sa range. So, dito sa range na ito, medyo malamig kung umaga, gabi naman malamig din. So, yun yung pinapakain namin, no. Yan, kanyang feeds. So, ilang beses kami napapakain dito, no. Paunti-unti lang para magiging matakaw yung mga manok natin. So, nakikita nyo, wala na pong feeds yan. Kasi nga, magpapakain na naman ngayon. Yung kinagandaan lang dito, kapag hapon na, umuwi na po yung mga manok natin. No? Napapansin nyo, wala po kaming pahapunan. Bakit nga ba walang pahapunan? Ayaw namin masira yung petso ng manok namin. So, kapag may pahapunan, malaki yung chance na
yung petsyon ng manok natin, no, yung bones ng petsyon ng manok natin, yun yung magsisiling parang sila yung mag-hold ng weight ng manok natin. So masisira yung petsyo kapag meron silang pahapunan. Ito naman wala nang hindi namin nilalagyan ng painit ito, no, wala po yung mga uling para po masanay sa environment yung mga manok natin. So same din po sa mga heritage chickens natin. Need natin sila na masanay sa environment. Sa mga ganito kalaki, ganyan naman na feeds yung ginagamit namin, kulay pula na. Yung crumbles, yan, pero color yellow yung pack. Yan. No, so nakadepende na po yan sa inyo kung ano yung ibibigay yung feeds. Sa ngayon, ito yung nakasanayan ko, ito yung hiyang sa mga manok ko. Pero hindi naman it means na hiyang sa akin ay magiging hiyang din po sa inyo. So depende pa rin, try and error pa rin kayo, no? Try and error pa rin kasi nga depende din po yan sa lokasyon, depende sa temperatura, sa panahon. Itong panahon namin dito, palaging umuulan, so ito yung hiyang sa akin. Malamig dito sa lugar namin. Yan. So, napakasimple lang ng ganitong setup. Talagang kapag bago maging breeder yung manok ninyo, talagang magiging sobrang ganda, no? Kasi nga sanay sila sa malamig. Yan, no? So, ganito lang yung pinapakain namin, simpleng-simple lang. Importante lang na uubos yung pagkain nila, yan, no? Tumutuka na sila. Yan. So, bakit nga ba iba din po yung feeds ng mga namin, ng mga sisiyo namin na 0 to 30 days old, tsaka 1 month old to 4 months old. Yan. Itong feeds na to, nakita nyo kanina yung crumbles na pula. Ano po yan? For 4 months old na, no? 1 month old to 4 months old. Yan po yung kakainin nila. Mas lesser po yung crude protein. At may mga formula na para talaga sa pagpatubo din ng balahibo ng manok natin kasi nga kailangan nila yan. Yan, walang buntok tong mga pasayo namin na ganito na kalalaki kapag 3 months old na pataas kasi nga mapapalitan po yan ng mga mas matured, mas magandang buntot. Yan. So, yun po yung ginagawa din namin. Yung iba, natural way lang naman, okay din naman, pero parang mas maganda talaga based sa experience ko, yung pagkuha ng kanilang buntot. Yan. So, gagawin din po natin yan sa mga lalaki natin na mga heritage chickens. Sabi ko nga kung ano yung ginagawa natin sa mga pangsayaw natin, ganun po yung gagawin natin sa ating mga manok, no, na heritage chickens. Yan. So dito kapag halimbawa may karamdaman yung manok natin, no? That is the time na dadalhin natin siya sa sa hospital natin sa bahay. So doon matutukan ko siya, mabibigyan ko siya ng tamang supplements, no? O ano yung kung ano man yung kailangan niyang na kailangan na ibigay sa kanya. So yun lang po mga ka-native, no? Sana may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat po, no? So, ito lang muna yung mapapakita ko sa yung barn ng free range namin dahil sa bahay, brooder setup naman yung andun. So, soon, topic tayo ng brooder natin dun sa bahay.